Kabanata 671. Haha, wag mo akong pagtawanan. Sa tingin mo ba matatakot ang anak ng South County Mansion sa basurang tulad mo? Humalaklak si Horus na may kaparehong hitsura ng pang-aalipusta noong nakaraang araw. Ang 5 lalaking nasa likuran niya ay walang pakialam din, at tila hindi nila sineseryoso si Severin o ang kanyang mga tao. Nagdala ka ng higit sa 10 tao kahapon, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumugma sa amin. Ganyan ka ba ka-confident na manalo na 5 tao lang ang dinala mo dito? Patawang sabi ni Severin kay Horus na parang nakatingin sa isang grupo ng mga clown. Ang kalidad nito kaysa sa dami, cards. Tumawa si Horus. Malakas talaga ang 5 ito. Akala mo ba magiging madali ang kasal sa iyo sa pagkakataong ito? Lumuhad ka man at humingi ng tawad sa akin, walang kwenta lahat dahil hinding-hindi kita mapapatawad. Maniwala ka sa akin, ang iyong 5 lalaki ay hindi pa rin tugma sa aking 6 na bodyguard. At hindi ito dahil mayroon silang isa na mas maraming tao kaysa sa iyong grupo. Ito ay dahil mayroon silang mas mayamang karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa iyo. Isang ngiti ang agad na lumitaw sa mukha ni Severin nang sumulyap siya sa 5 lalaki at agad niyang nasabi kung anong antas ng natamo na mayroon sila. Haha, hindi ka magseryoso. Ang mga nilis ang pinakamalakas na lalaki. Ano ang gagawin mo sa amin, madaling apihin. Hindi nakayanan ng level 4 Warrior King ang pagmamataas ni Severin, dahil ito ang unang pagkakataon na minamaliit siya ng labis. Humakbang siya pasulong habang damaloy ang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang kamao ay nababalot ng espiritual na enerhiya na nag-iiba-iba. Isang level 4 Warrior King. Hehe, ako na ang bahala sa kanya. Nang makita ni Wendy na ang antas ng pagkamit ng lalaki ay katulad ng sa kanya, hindi niya maiwasang matuwa. Nakikisali sa pakikipaglaban sa isang taong nagkaroon ng katulad ng lakas sa kanya ay hindi kapani-paniwalang kasiya siya, at ito ay kapakipakinabang para sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban din. Pagkatapos niyang magsalita, inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya at ginawa ang punto na huwag maging pabaya. Isa ka bang level 4 Warrior King? Umasim ang ekspresyon ng lalaki nang makita ang lakas ni Wendy. Hindi ba sinabi ni Mr. Horus na ang mga babae dito ay level 1 o level 2 Warrior Kings? Bakit may level 4 Warrior King sa mga babaeng iyon? Huwag kabahan. Kasama mo ako, Lu. Lumapit ang iba pang 4 na lalaki at sinabing, kung magiging mahirap ang mga bagay, halika na at tulungan kapag katapos nating harapin ang iba. Gayunpaman, ang lalaki na tinawag nilang Lu ay tumalikod. Anak ka ng tinapa, bakit kailangan ko ng tulong mo? Maaaring pareho ang level ng kanyang attainment sa akin, ngunit naniniwala ako na hindi siya tugma para sa akin. Pagkatapos ay sumugod siya kay Wendy sa isang kisap mata. Singilin. Ang iba pa sa mga lalaki ay sumugod sa pag-atake, at si Lily ay sumugod upang harapin sila kasama ang 4 na iba pang mga babae. Bilang mga babaeng nakaligtas sa larangan ng digmaan, si Lily at ang mga batang babae ay nagkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban na walang pangalawa. At ang kanilang mga kakayahan ay maaaring maging karibal sa mga mas malakas kaysa sa kanila. Iyon, bilang karagdagan sa kanilang labis na tao kumpara sa nilis, ay humantong sa matunog na pagkatalo ng lahat ng mga lalaking iyon, na nauwi sa pagbagsak sa lupa na may maputlang mukha at malubhang pinsala. No, that can't be. Bakit hindi pa rin sila manalo laban sa mga babaeng bodyguard ni Severin? Napabuga ng malamig si Horus nang makita niya ang malalakas na lalaki sa kanyang tagiliran na bumagsak mula sa hangin at nagsusuka ng dugo ng sunod-sunod. Nang matalo ang huling tao, nagsimulang gumapang sa kanya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kahit na ang lakas ng grupong iyon ay hindi itinuturing na pinakamalakas sa nilis, isa pa rin sila sa kanilang nangunguna mga fighter. Ang gayong mga tao ay itinuring na pinarangalan ng mga individual sa loob ng pamilya, at ang mga nili ay nagpapadala pa nga ng mga tao upang maghanap ng ilang mga espiritual na halamang gamot para sa kabilang partido upang tulungan silang mapabuti ang kanilang pagkamit. Nako, kahit na ang mga individual na tulad ng mga iyon ay natalo ng ganoon kadali ng ilang mga babaeng bodyguard. Damn it!
Mayroon silang level 4 Warrior King at 5 level 3 Warrior King sa kanilang hanay. Si Lu, ang level 4 Warrior King, ay may sobrang maasim na ekspresyon sa sandaling iyon at tiniis ang sakit habang siya ay gumagapang. Ikaw, panalo ka din this time. Sige, umalis na tayo. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Horus at aalisin na sana niya ang kanyang mga tauhan. Saan sa tingin mo pupunta ka? Bahagyang ngumiti si Severin, at tumayo sa harap ni Horus, at sinabing, Mr. Horus, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo kagabi? Anong sinabi mo sa akin? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Si Horus ay naging pangit at tumingin siya sa ibang lugar. Hehe, sabi ko, puputulan ko ang daliri mo kapag pumunta ka ulit dito. Mayroon ka bang mga gisante sa utak o isang bagay? Napakasama ba ng alaala mo kaya kailangan kong ipaalala sa iyo ang sinabi ko? Nakangiting tanong ni Severin. I dare you. Sinamaan ng tingin ni Horus si Severin. Nakita mo kung gaano kalakas ang mga taong dinala ko dito ngayon, tama ba? Hindi sila ang pinakamakapangyarihan. Mayroon kaming mga powerhouse hanggang sa antas 6 na Warrior King na naghihintay lamang sa aking mga tagubilin. Kung puputulan mo ang aking daliri, pagkatapos ay tipunin ang pinakapiling mga individual sa nilis at dalhin sila dito. Mamatay ka kung ganoon. Aware ka ba dyan? Sinabi ko ito noon, at sasabihin kong muli, pumunta ka rito at nagdulot ng kaguluhan, kaya tuturuan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. Ngumisi si Severin, pagkatapos ay sinabi kay Abigail at Lily, Abigail, Lily, hawakan mo ang kanyang kamay. Oo, sir. Agad namang humakbang ang dalawang babae. How dare you? Siya ang young master ng nilis. Oo, galing sa South County Mansion. Hindi mo ba alam na yun ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong South County? Huwag subukan at gumawa ng anumang nakakatawa. Natakot lahat ang mga lalaking nili at isa-isa silang lumapit. I kill you if you so much as try to defend this sa matabang baboy. Nagmadali si Lily at ang mga babae sa kanila, kaya huwag mong ipilit ang swerte mo. Tinapunan sila ni Severin ng malamig na tingin, na nag-udyok sa kanila na tumahimik ang kanilang mga bibig sa takot. Mahal ako ng tatay ko ng higit sa kaninuman, Severin. Mamamatay ka kapag hiniwa mo ang daliri ko. Kinagat ni Horus ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang pagbabante kay Severin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Severin nang sabihin niya sa dalawang batang babae na hawakan si Horus. Tapos hinila niya si Horus sa isang tabi at saka idiniin ang matabang kamay ng lalaki sa mesa. Sa kaway ng palad niya, si Severin ay naglabas ng punyal at dahan-daang naglakad. Patawarin mo ako, Severin. Alam kong mali ako. Bitawan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Marami ako nito. Paano ang tunog na iyon? Nang halos nasa harapan na niya si Severin, sa wakas ay natakot si Horus at humingi ng awa. Pinikit ni Severin ang kanyang mga mata at ngumiti. Binigyan na kita ng chance kahapon pero hindi mo na-appreciate. Sino sa tingin mo ang dapat sisihin yan? Sa ngayon, binibigyan kita ng isang pagpipilian. Nakahinga ng maluwag si Horus nang marinig iyon at hindi maiwasang matuwa. Gaya ng inaasahan niya, sinusubukan lang siyang takutin ni Severin at hinding-hindi siya maglalakas loob na putulin ang daliri niya. Sa kanyang pananaw, si Severin ay naghahanap lamang ng paraan para makaiwas sa banta. At anong pagpipilian iyon? Sabik na tumingin si Horus kay Severin. Ngumiti si Severin at sinabing, maaari mong piliin ang alinman sa 5 daliring ito para putulin ko. Igagalang ko ang alinmang pagpipilian na gagawin mo. Hindi, sir. Mangyaring huwag. Nasabi ko na I'm sorry. Agad na nagkaroon ng mapait na ekspresyon ang mukha ni Horus. Anong klaseng fucking choice yan? Kasunod ng sigaw na iyon, ang isang bagay na hindi inakala ni Horus na mangyayari ay nangyari, at sa wakas ay pinili niya ang kanyang pinky finger. Sa di kalayuan, ang ilan sa kanyang malalakas na manlalaban ay tahimik na nakatayo roon na may kakilakilabot na ekspresyon. Tagapag-alaga sila sa mga nili, at kahit na ang ilan sa kanila ay hindi partikular na nagustuhan ang pangkalahatang saloobin ni Horus,
wala silang pagpipilian kundi gawin ang mga utos ni Horus para sa kapakanan ng mga nili. Hindi lang nila inaasahan na makakatagpo si Horus ng napakalupit na tao sa sandaling iyon. Arg! Napuno ng sigaw ni Horus ang hangin habang tinatakpan ang kanyang sugat gamit ang isang kamay at umatras ng 2 hakbang. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Severin at sinabing, "Matapang ka, Severin. Hindi ka ba natatakot sa mga nili?" Matapos marinig yun ni Severin, tumawa siya at sinabing, "Do you think it'd be bold enough to attack you if I was afraid? Umalis ka na dito at huwag ka nang magpakita sa harap ko, o kung hindi, tatalunan kita." Ikaw, galit na galit si Horus na ang taba sa kanyang mukha ay baliw na baliw. Grabe ang sakit kaya bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Sir, bilasan na natin at pumunta sa ospital. Maaari naming maidikit muli ang iyong daliri kung mapapagamot ka namin sa oras." Ang isa sa mga lalaki ay nagmamadaling nagpaalala at binalot ng mabuti ang daliri ni Horus. Sa loob ng ilang segundo, umalis na silang lahat. Si Diane, na tahimik na nakatayo sa isang tabi sa buong proseso, ay nagulat sa mga aksyon ni Severin. Hindi niya akalain na magiging matapang ito para putulin ang daliri ni Horus. Kung ang head ng mga nili ay malaman na nila, magagalit talaga sila. Sa sandaling iyon, nadama niyang tiyak na napakataas ng naabot ni Severin, kung hindi ay hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Kasabay nito, isang 20-something na babae ang nakakunot ng kanyang mga kilay sa isang mahigpit na pagsimangot sa loob ng isa sa mga villa sa Southlink City. "Hall Master, 6 na araw na lang ang natitira bago mo kailangang pakasalan si Horus. Nakakagalit ito, bakit hindi ka makatakas?" Isang batang babae ang lumapit sa tabi ng babae at nagmungkahi sa kanya. Gayunpaman, ang babae si Rachel Ledford ay maaari lamang na mapabuntong hininga at sabihin, "Tatakas. Maaari akong makatakas ng walang anumang problema, ngunit paano ang aking mga tao sa bulwagan? Pinagbabantaan ako ng mga nili, at kung tatayo lang ako at aalis, buburahin ni Horus ang bawat tao sa bulwagan na ito. Paano ako magiging karapat-dapat sa aking Panginoon na iniwan sa akin ang bulwagan na ito?" Ngunit bakit hindi siya dumating at ginugulo ka nitong nakaraang 2 araw? Nakikita ko na medyo kakaiba. Kung tutusin, madalas siyang pumupunta at iniinis ka. Hindi naiwasang sabihin ng dalaga kay Rachel. Napabuntong hininga si Rachel at sinabi, "Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya? Siguro hindi siya mapakali na sumama sa akin dahil sa tingin niya ay kontrolado niya ako." Pagkatapos ng lahat, ang mga nilis ay nagtatago sa mga anino malapit sa pasukan upang panuurin tayo paminsan-minsan. Biglang sumugod ang isang binata at agad na sinabi kay Rachel, "Sis, nabalitaan ko na pumunta si Horus sa Brookborn." Kumunat ang noo ni Rachel. Ano ang ginagawa niya sa isang maliit na lugar tulad ng Brookborn? Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, "Kung suswertehin ito, may magandang balita. Narinig ko na nakatutok si Horus sa The One and Only, isang 2-piece jewelry set mula sa And Only Jewelry Corporation. Ito ay ang parehong isa na sila ay nag-advertise nito. And you know, may umagaw nito kay Horus." Napangiti ng pilit si Rachel pagkatapos marinig iyon at sinabing, "Ibig mo bang sabihin na may bumili pa bago niya magawa?" Malamang nagpunta siya sa Brookborn para subukang kunin ito pabalik. Knowing his character, hindi niya ito matatanggap kung inaagaw ng ibang tao ang isang bagay na gusto niya. Gayunpaman, umupo ang lalaki sa gilid at nakangiting sinabi, "Iyan ang eksaktong nangyari, ngunit ang bumibili mula sa Brookborn ay tila hindi isang ordinaryong tao. Nabalitaan ko na ang lahat ng lalaki na dinala ni Horus ay binugbog kahapon, at nagpadala ang mga nili ng 5 mandirigmang hari sa Brookborn ng gabing iyon." Nang marinig iyon, may bakas ng sorpresa sa mga mata ni Rachel nang sabihin niya, "The buyer from Brookborn is one brave soul." Hindi man lang sila nagpakita ng kagandahang loob kay Horus nang dalhin niya ang kanyang mga tauhan doon at binugbog pa silang lahat. Sa kasamaang palad, malamang na hindi na magtatapos ang mga bagay para sa kanila pagkatapos ng ginawa nila kay Horus. Gayunpaman, medyo napakunot ang noo ng lalaking katabi niya at sinabing,
Akala mo ba nagmamadali akong pumunta para lang sabihin iyon sa iyo? Kakatanggap ko lang ng pinakabagong impormasyon sa sitwasyon. At ano naman iyon, Glenn? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Rachel at nakita niya ang sabik na tingin sa kanyang mga mata. Anuman ang sitwasyon, nakahinga siya ng maluwag hanggat ang mga nili ay nagdurusa. Ngumiti ang lalaking tinawag niyang Glenn at sinabing, "I'm a little short of cash, sis. Maaari mo bang ilipat sa akin ang ilang grand bago ko sabihin sa iyo?" Pinandilatan siya ni Rachel ng mata at tumalikod, "Saan ka ba nakakuha ng lakas ng loob para humingi ng pera sa akin kung ang mood ko ay nasa pinakamasama ngayon pagkatapos na pilitang pakasalan ang matabang baboy na iyon?" Ngunit, sabi ni Glenn, "Ang sasabihin ko sa iyo ay magandang balita. Magiging mas mabuti ang iyong kalooban pagkatapos mong marinig ito." Si Rachel then urged, "Then tell me first para makapag-decide ako if it's good news. Kung ito ay nagpapagaan sa aking pakiramdam, pagkatapos ay wala akong mga isyu sa pagbibigay sa iyo ng ilang grand. Ano ba, ikinagagalak kung bigyan ka ng ilang daang grand?" Agad na nagliwanag ang mga mata ni Glenn nang marinig niya iyon at agad niyang sinimulan, "Well, ang pinakahuling update ay ang 5 tao na pinadala ng mga nili ay hindi pa rin talaga makakapantay sa mga tao sa Brookborn, at iyon ay sa kabila ng 5 lalaki na binubuo ng 4 na level 3 Warrior King at isang level 4 Warrior King. Si Horus ay nasa ospital ngayon, at narinig ko na ang kanyang pinky finger ay pinutol. Sumasailalim siya sa finger reattachment surgery habang nagsasalita tayo." Talaga, hindi napigilan ni Rachel na matuwa nang marinig iyon. Hindi ako makapaniwala na kahit ang pinaka-prestihiyosong manlalaban ng Nilis ay maaaring mahulog sa kamay ng lalaki sa Brookborn. "I'm so glad that at least someone in Brookborn is strong enough para makabalik sa kay Horus para sa akin." "Oo, totoo lahat ng sinasabi ko sayo. Ang kasintahan ng isang kaibigan ko ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay para sa mga nili." Kumpiyansa niyang sinabi sa akin kanina at binalaan ako na huwag sabihin ito kahit kanino. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na ang mga nili ay dumanas ng gayong kahihiyan. Bahagyang ngumiti si Glenn at sinabing, "Ano sa palagay mo? Ang impormasyong iyon ay dapat na nagkakahalaga ng mga 20 hanggang 30 grand, tama?" Kinuha ni Rachel ang kanyang cellphone at inilipat ang pera. "Narito ang iyong 30 grand. Kunin ito at gugulin ito kahit anong gusto mo." "Salamat, sis. Hindi ko akalain na magiging napakapagbigay mo." Tuwang-tuwa si Glenn nang marinig niya ang 30,000 dolyar. "Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo naisip na napakamapagbigay ko?" Inilibot ni Rachel ang kanyang mga mata at sinabing, "Napakaganda kung ang mga tao sa Brookborn ay sapat na malakas upang patayin si Horus. Malaya na ako sa pagpapahirap." Kabanata 675. Napangiti lang ng mapait si Glenn sa pananabik na tingin ng kanyang kapatid. "I am sorry, sis, pero sa tingin ko wishful thinking lang yan. Si Horus ay ang young master ng mansyon ng county, kaya gaano man katapang ang Brookborn na iyon, hindi sila maaaring maging matapang para patayin ang lalaki." Si Rachel, gayunpaman, ay itinuro, "Ngunit ngayon na pinutol nila ang isa sa mga daliri ni Horus, gagawin na lang ba ito ng mga nili nang hindi lumalaban?" Saglit na nag-isip si Glenn at sinabing, "Hindi ko alam kung aaminin ng mga nilis ang pagkatalo o hindi, ngunit sa tingin ko ay magagamit mo ito sa iyong kalamangan at tingnan kung maaari mong iikot ang mesa sa sapilitang kasal na ito." "At paano ko gagawin iyon?" Agad na sabik na tumingin si Rachel kay Glenn. "Mayroong 2 mga pagpipilian. Ang una ay upang maghasik ng hindi pagkakasundo. Sabihin kay Horus na nakatutok ka sa set ng alahas na iyon, at ayos lang na pakasalan mo siya sa kondisyon na maaari mong isuot ang kwintas at singsing sa araw ng iyong kasal. Si Horus ang uri ng lalaki na patuloy na ipaglalaban ito sa mamimili mula sa Brookborn." Pagkatapos ay sinabi niya, "Para sa iyong pangalawang pagpipilian, maaari kang palihim na pumunta sa Brookborn upang subukan at alamin kung sino ang gumawa ng isang kaaway mula kay Horus. Kapag nahanap mo na sila, maaari mong tanungin kung handa silang tulungan ka palabas.
Ang mabuti pa, umiyak ka at gumawa ng eksena para maawa sila sa iyo at matulungan kang patayin si Horus. Inilabas ni Glenn ang kanyang mga saloobin sa bagay na iyon. Ngumiti ng pilit si Rachel. Una, kung ang mamimili mula sa Brookborn ay ang uri ng individual na walang sinuman ang kayang masaktan, hindi ito isa sa panganib ni Horus at labanan ang kabilang partido. Pangalawa, pinagmamasdan ako mula sa anino kahit na lumalabas ako para mamili, kaya bakit mo iniisip na makakaalis ako sa lungsod na ito? Si Horus ay sisirain ang ating bulwagan at papatayin ka kasama sina nanay at tatay. Ano ang dapat kong gawin kung mangyari iyon? Isa itong sugal na hindi ko gustong gawin. Kasunod ng isang maikling paghinto, nagpatuloy si Rachel, sa bagay na iyon, ang dalawang opsyon na iyong iminungkahi ay parehong mapanganib at hindi mapagkakatiwalaan. Pag-aralan natin sandali ang sitwasyon. Didn't you said that your friend's girlfriend is working as a maid for the Neelys? Sabihin sa kanila na tulungan tayong malaman kung ano ang susunod na pinaplano ng mga Neely. Si Mason ay malapit nang sumabog sa galit sa sandaling iyon, at tinawag niya ang lahat ng mga elite na mandirigma ng Neelys upang magkaroon ng pulong at pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Ang lalaking Severin na ito ay nakakuha ng maraming bola upang putulin ang daliri ng aking anak. Damn him! Naikuyom ng mahigpit ni Mason ang kanyang mga kamao at sa wakas ay sinabi sa kanila, ano sa palagay ninyo ang susunod nating gagawin, mga matatanda? Marahil ang iilan sa inyo ay maaaring pumunta doon ng magkasama at patayin ang batang iyon. Ang kanilang Grand Elder's attainment ay ang pinakamataas sa Level 6 Warrior King, at natahimik siya sandali bago nagtanong kay Mason, Sir, alam mo ba kung gaano kataas ang kanilang naabot? Maaari tayong pumunta doon kung mayroon tayong impormasyong iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Mason, batay sa sinabi sa akin ni Horus, si Severin ay may 6 na magagandang bodyguard na pawang mga Warrior King. Ang isa sa kanila ay antas 4, habang ang iba pang 5 ay nasa 3 antas. Gayunpaman, ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay napakalakas, at nag-aalala ako na maaaring sila ang pinakamalakas na individual sa antas na iyon. Nakikita ko, pagkatapos marinig iyon ng pangalawang matanda, tumawa siya at sinabing, pero hindi ba sila masyadong mayabang? Hindi ba nila alam na mayroon tayong mga taong may mas mataas na kakayahan? Kumunot ang noo ni Mason at sinabi nga ni Horus sa kanila na mayroon tayong level 6 Warrior King sa hanay natin, ngunit hindi sila nagpakita sa atin ng anumang kagandahang loob. Tahimik na nakaupo si Yoel sa isang tabi, at nag-isip muna siya bago tuluyang nagsalita. Baka hayaan na lang natin itong dumausdas, Dad. Hayaan na mag-slide na lang ito, sabi mo. Hindi kailanman nagustuhan ni Horus si Yoel, kaya pinandilatan niya si Yoel kasunod ng komento ng huli at sinamaan at sinabing, well, aren't you useless winker? Pinutol niya ang daliri ko, at ito ang isa sa mga nakakahiyang bagay na dinanas ng mga Neely. Seryoso ka bang sabihan mo lang si Dad na hayaan itong mag-slide? Hindi mo ba alam kung gaano ang kahihiyan na maedudulot nito sa ating pamilya kapag nalaman ito ng mga tao? Ngumiti ng pilit si Yoel bago nagpaliwanag, don't you think it's strange? Kung ang And Only Jewelry Corporation ay hindi gaanong natakot kay Severin, hindi sana nila ipinadala sa kanya ang kwintas ng pumayag na silang ibenta ito sa atin. Ipinakikita lang nito na mas makapangyarihan si Severin kaysa sa atin. Mas makapangyarihan sa atin. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na ang may pinakamataas na antas ng pagkamit sa mga bodyguard ay isang level 4 Warrior King lamang? Kumunot ang noo ni Mason. Pero, Dad, sinubukan ni Yoel na mga tuwiran. Alam ba ni Horus at ng iba pa kung ano ang antas ng pagkamit ni Severin? Paano kung mas malakas siya kaysa sa iniisip mo? Kung dadalhin ng Grand Elder ang iba pang matatanda doon at hindi pa rin sila makakapareha ni Severin, ano ang susunod nating gagawin? Pinutol na niya ang kay Horus na pinky finger sa pagkakataong ito, at may posibilidad na mapatay niya si Horus o ang ating mga matatanda kapag muli kayong pumunta sa kanyang bahay at manggulo sa kanya. Nag-isip sandali ang ikatlong matanda at tumango. Sir, I think Yoel has a point.
Ang mga Sanchez ay lumang mga kamay sa mundo ng negosyo, at kung ang Severin na ito ay hindi isang tao na hindi nila kayang masaktan, binigay sana nila sa atin ang alahas upang subukan at makakuha ng ating mabuting panig. Kung tutusin, maninindigan silang makakuha ng maraming benepisyo kung makakahanap sila ng pabor sa atin. Pagkatapos ng ilang sandali na paghinto, nagpatuloy siya. Ipinapakita nito na may dahilan kung bakit ipinadala ng mga Sanchez ang alahas kay Severin at sinabihan tayong iwanan ang bagay na iyon, at ang dahilan na iyon ay marahil dahil si Brookborn ay may isang mababang profile na savant na hindi natin maaaring pukawin sa anumang paraan. Tumango din ang Grand Elder at sinabing, dahil wala tayong alam sa mga tunay na kulay ni Severin, sa tingin ko ay matalino para sa atin na iwasan ang pagkuha ng anumang hindi kinakailangang mga panganib. At saka, lagi tayong makakabili ng iba pang alahas. Hindi ito partikular na dapat iyon, tama. Matapos mahikayat ng pinakamalakas na mga tao sa kanyang hanay, nagpa siya si Mason na maupo kahit na medyo nang hihinayang. Ito ay talagang isang kahihiyan ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod para sa aming pamilya. Napangiti ang Grand Elder at sinabing, oo nga, ngunit wala tayong magagawa tungkol dito. Maswerte lang na nangyari ang buong insidenteng ito sa Brookborn at walang nakakaalam nito sa Southlink City. Mas malaking kahihiyan ang mangyayari dito. Sa tingin ko, pinakamahusay na hayaan si Horus na pumili ng isa pang set ng alahas mula sa ibang tindahan. Meron pang 6 na araw bago ang kasal. Tumango lang si Mason at sinabing, naiintindihan ko. Kalimutan na natin ito sa ngayon at isulat na lang ito sa ating malas. Nang matapos ang pulong, tinawagan ni Mason si Horus. Ano? Napatulala si Horus matapos matanggap ang tawag. Gusto mo bumalik ako bukas? Hindi mo ba ako ipaghihiganti? Siya ay labis na nalungkot na nagsimula siyang magduda sa kanyang buhay. Dahil wala sa inyo ang nakakaalam kung anong antas ang naabot ni Severin, mas mabuti para sa inyo na bumalik sa ngayon. Hindi namin kayang sumugal kapag sobrang tiwala niya. Tsaka singsing at kwintas lang. Hindi mo naman kailangang maging ganoon ka persigido, di ba? In-end ni Mason ang tawag nang matapos siyang magsalita. Dad, it's not about the necklace and the ring, it's about... Hindi pa man tapos magsalita si Horus nang matuklasan niyang in-end na ng kanyang ama ang tawag. Sa sobrang galit niya ay nagngangalit siya at naikuyom ang kanyang mga kamao. Anak ng tinapa, hindi pa ako napahiya ng ganito sa buhay ko. Maswerte ka sa pagkakataong ito, Severin. Ano ang sinabi ng iyong ama? Nakasimangot ang isa sa mga lalaking muntik nang hindi makatayo sa kanyang mga sugat at tumingin kay Horus. Nagnganga si Horus at sinabi ni Dad na nagmeeting sila at nagpasya na ihinto ang bagay na iyon. Galit na galit ako ngayon. Ang dahilan na ibinigay nila ay hindi sila sigurado tungkol sa pagkamit ni Severin. Karamihan sa kanila ay nag-aalala na si Severin ay maaaring isang uri ng low-profile powerhouse. Ako ay fucking asar sa lahat ng ito. Sabi ng isa pang bodyguard, isang low-profile powerhouse. Hindi ko akalain na ganoon siya kalakas. Kung siya ay isang tulala upang manatili sa isang lugar tulad ng Brookborn kung saan ang espiritual na enerhiya ay napakamanipis. Ang sinumang may mas mataas na antas ng tagumpay ay pipiliing manatili sa isang lungsod na may mas malakas na espiritual na enerhiya, kung saan kahit na ang mga mapagkukunan para sa pagsasanay ay higit na sagana. Pagkatapos, nagreklamo si Horus, "Oh, ano na naman kaya ang iniisip ng mga matandang iyon? Nagsisimula akong maramdaman na ang kanilang mga bola ay lumiliit at lumiliit. Sa tingin mo ba ay maaaring kapatid mo ang nagbigay sa kanila ng ideyang iyon?" Tanong ng isa sa mga lalaki, na nakakunot ang noo habang paakyat kay Horus. Pagkatapos ng lahat, ikaw at siya ay nag-iisang anak, at kahit na maaaring wala siyang anumang kapangyarihan, malamang na ninanais niya ang bawat pagkakataon na makita kang nagdurusa. Baka siya yung nangakit kay Dad. Ito ay masama. Kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon at alamin ang higit pa tungkol sa sitwasyon. Maaaring minamanipula sila ni Yule sa likod ng mga eksena.
The fact that he isn't keen on giving me a chance to get revenge even though I have suffered so much is a sign that he's relishing in my misfortune behind our backs. Malamig na sumangot si Horus, at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, mag-book ng tiket pa uwi. Naiintindihan, sir. Agad namang tumango ang lalaki at ginawa ang sinabi sa kanya. Sa sandaling iyon, isang batang babae na kaakit-akit ang lumitaw sa gate ng villa ni Severin kasama ang ilang matatandang lalaki. Ito dapat ang lugar, hehe. Ang ating Supreme Leader's villa ay tunay na tinatawag mong Piclockery. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay hindi napigil ang magsalita ng nakangiti. Ito ay walang iba kundi si Roland, mula sa Brooktons ng Equus Hall. Pinandilatan siya ni Gracie sa gilid at sinabing, "Hush! Nakalimutan mo na ba ang sinabi niya sa atin?" Partikular niyang inutusan tayo na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Iilan lang ang nakakaalam ng tunay niyang katayuan, kaya hindi natin siya matatawag na pinakamataas na pinuno sa harap ng iba. Agad na kumunat ang noo ng Grand Elder at sinabing, ano ang dapat nating itawag sa kanya, kung gayon? Paano natin siya haharapin kapag nagkita tayo mamaya? At paano natin ipapaliwanag ang relasyon mo sa kanya? Kumunat ang noo ni Gracie, at panandali ang pinag-isipan ang mga tanong na iyon. At sa wakas ay sumagot, paano kung sasabihin mo sa lahat na kaklase niya ako? Parang hindi magandang ideya iyon. Paano kung nakilala ng mga kaklase niya ang asawa niya noon? Sabi ng isang matandang lalaki. Ipaliwanag mo na lang sa kanila na kaibigan niya iyon. Nga pala, hindi ba niya kayang magpagaling ng mga sakit? Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanila na tinulungan kanyang gumaling ng iyong karamdaman? Habang silang lahat ay nagbubulungan, nakita sila ni Abigail mula sa malayo. Pagkakita pa lang niya ng ibang grupo ng mga tao, sumigaw agad siya, "Sir! May isa pang grupo ng tao sa gate ng villa. Baka sila na ang susunod na batch ng mga eksperto na ipinadala ng mga nili." Natigilan si Gracie at ang iba pa. What in the world is happening? Hindi nagtagal, nagsilabasan ang ibang mga babaeng bodyguard at matamang nakatingin sa grupo ni Gracie, na para bang handa silang lumaban anumang oras. Si Severin ay may ilang bakanting oras at naghahanda na magsanay ng kanyang alchemy sa itaas. Ngunit sa sandaling narinig niya ang sigaw, agad siyang bumaba kasama si Diane at naglakad palabas. Matapos makita si Gracie at ang kanyang mga tao, nakahinga siya ng maluwag at nagtanong, "Gracie, bakit ka nandito?" "Hoy, guwapo," bati ni Gracie sa kanya. "May nangyari, kaya nagpasya kaming bisitahin ka." Awkward nang umiti si Gracie and after thinking it some thought, she still decided to call him handsome. Bahagyang kumunat ang noo ni Diane nang marinig iyon at napaisip sa sarili, magiging isa pa ba siya sa mga karibal ko sa pag-ibig? Kung tutusin, guwapo rin ang tawag ni Sheila kay Severin kaya hindi niya maiwasang maalala iyon nang tawagin siya ni Gracie ng ganoon. "Sino ito, honey?" tanong ni Diane kay Severin na nakakunot ang noo. Lumapit siya sa tenga ni Diane at mahinang sinabi, "Siya ang hallmaster ng Equus Hall, kaya masasabi mong isa siya sa mga subordinate ko." Tumango si Diane nang marinig niya iyon at nagulat siya na ang isang babae, at isang napakaganda doon ay maaaring maging pinuno ng isang bulwagan. Pagkatapos sabihin iyon, kumilos si Severin at sinabing, "Ito ang hallmaster ng Equus Hall. Sila ay mula sa Brookton, at ako ay naging kaibigan sa kanila pagkatapos tumakbo sa kanila doon." Ngumiti si Gracie, "Tama yan. Malaking pabor ang ginawa sa amin ni Mr. Severin that time. Diane, bakit hindi mo dalhin ang lahat at gumawa ng tsaa para sa kanila?" "Gusto kong makipag-usap kay Gracie," sabi ni Severin kay Diane pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tumango si Diane at inakay sina Roland kasama ang iba pa sa loob ng bahay. Pagkaalis ng lahat, tinanong ni Severin si Gracie, "Hindi ka pumunta dito para lang makita ako, di ba? May mali ba?" Naningkit ang mata ni Gracie kay Severin nang marinig niya iyon. "Are you saying that I'm not allowed to come here just to see you?" Hindi na niya napigil ang mapangiti habang sinasabi, "Hehe, pumunta rin ako dito para makita ang asawa mo. Napagtanto ko na siya ay isang napakagandang babae.
Ang mga salita ni Gracie ay nakakaramdam ng kaunting awkward kay Severin. Kung tutusin, hindi maiwasang magulo ng kaunti ang kanyang mga iniisip nang sabihin ng isang magandang babae na partikular itong pumunta doon para makita siya. Kailangan niyang aminin na talagang napakaganda ni Gracie noong araw na iyon. Nagsuot siya ng medyo sexy na maikling palda na lalong nagpaganda sa kanyang perpektong figure. Nakangiting sabi ni Gracie, "Nagbibiro lang ako. Pumunta ako dito para hanapin ka dahil may good news ako. Nahanap namin ang Serpent's Hall." Serpent's Hall. Agad namang nagliwanag ang mga mata ni Severin nang marinig yun at excited niyang tinanong si Gracie. "Alam mo ba kung saan sila nakabase?" Tumango si Gracie. "Nasa South Link City sila, ngunit ang dahilan kung bakit namin nakuha ang impormasyong ito ay dahil narinig namin na napilitan ang Hallmaster ng Serpent's Hall na pakasalan ng Young Master ng South County Mansion. Ilang araw na lang gaganapin ang kanilang kasal, at dahil napakaseryosong bagay na ito, napagpasyahan kong pinakamabuting pumunta at ipaalam sa iyo ng personal. Habang ginagawa ko ito, naisip ko na maaari kong kunin ang pagkakataong ito upang tingnan ang iyong villa at makilala ang iyong asawa." Pagkasabi niya nun, ngumiti ulit siya at sinabing, "I just didn't expect to see all those advertisements as soon as I entered the city. Hindi ko akalain na malapit na rin ang kasal mo. Sana ay makapanatili sa Brookbourne ng mas matagal at dumalo sa iyong kasal bago bumalik sa Brookton." Ngumiti si Severin at sinabing, "You're more than welcome to attend. Salamat sa iyong tulong sa paghahanap ng Serpent's Hall." Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Gracie, sumimangot ulit si Severin at sinabing, "Sakit sa ulo. Hindi ko inaasahan na ang lalaking Horus na iyon mula sa South County Mansion ay mahuhulog sa Hallmaster ng Serpent's Hall. Sa hitsura nito, baka kailangan ko lang pumunta sa South Link City." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngunit Supreme Leader, natatakot ako na mapukaw natin ang South County Mansion. Nagtanong na ang ating mga tao sa paligid at nalaman na mayroon silang level 5 at level 6 na Warrior King sa kanilang hanay. Saglit itong pinag-isipan ni Gracie at hindi maiwasang mapaalalahanan si Severin. Bagamat alam niya na sapat ang kapangyarihan ni Severin para maging isang haring mandirigma, hindi niya alam ang eksaktong antas nito. Samantala, ang South County Mansion ay isang malaking puwersa sa buong South County, at nag-aalala siya na si Severin ay hindi makakapantay sa kanila. Sa kanyang pagtataka, ginawa ni Severin ang isang medyo walang pakialam na pahayag. "Don't worry, level 6 Warrior Kings is nothing in my eyes." Gayunpaman, hindi nagtagal ay napangiti siya habang sinabi, "Ang tanging alalahanin ko ay kung makukuha ko ba o hindi ang lahat ng 12 Hallmasters na makapasok sa hindi bababa sa level 9 Warrior King sa loob ng isang taon. Ito ay hindi isang madaling gawain upang magawa." Napabuntong hininga si Gracie nang marinig niya iyon at agad na napabulalas. How will even be possible? Level 9 Profound Master lang ako, kaya kung gusto kong maabot ang level 9 Warrior King, hindi ba kailangan kong itaas ang status ko sa isa pang mas mataas na stage? Imposibleng makamit iyon sa loob ng isang taon. Ngumiti si Severin at sinabing, "But that's the exact ang aking layunin. Anyway, walang kabuluhan na pag-usapan ang lahat ng ito ngayon. Kailangan ko pa rin ang iyong tulong upang mahanap ang iba pang 8 Hallmaster sa lalong madaling panahon at sila ay tipunin. Medyo maganda na ang antas ng iyong pagkamit, ngunit ang Moss Hall at Draco Hall ay hindi kasing ganda ng sa iyo." After that, huminto muna siya saglit bago nagpatuloy, "I can only hope that the other Hallmasters have a higher attainment level." Haha, mas mataas siguro ang attainment ng pinuno ng Serpent's Hall kaysa sa amin. Sila ay nasa South Link City, pagkatapos ng lahat, at sila ay itinuturing na isang medyo malakas na puwersa doon. Medyo nag-alala ako na baka hindi mo mailigtas siya sa kanyang paghihirap, ngunit ang pagkadinig sa sinabi mo sa akin kanina ay mas napanatag ang loob ko. Natawa si Gracie at gumaan ang pakiramdam.
Sa kanyang paglalakbay sa Brookborn, siya at ang ilan pang elder ay nag-aalala na baka walang magawa si Severin sa South County Mansion. Gayunpaman, si Severin ay tila lubos na nagtitiwala, at tila sa kanya ay minamaliit niya ang kanilang natamo. Ikinumpas ni Severin ang palad at naglabas ng 2 tableta na iniabot niya kay Gracie. Nakagawa ka ng isang mahusay na trabaho, kaya ang 2 alchemical na tabletang ito ang iyong gantimpala. Isang alchemical pill, hindi ba ito ay isang bihirang item? Saan ka nakakuha ng ganito? Tanong ni Gracie na may halong pagtataka. Bagamat ito ay isang mababang ranggo na tableta, dapat itong makapagpabuti ng ating mga matatanda sa bulwagan ng 1 o 2 antas man lang. Ngumisi si Severin at sinabing, pinuko sila, pero aaminin ko na medyo nasa mababang ranggo sila. Kailangan kong magsumikap para mas madali kitang maipasok sa level 9 Warrior King kapag napunta na ako sa 2nd grade Alchemist. Nasa iyo ang aking lubos na paghanga. Hindi pa ako nakakita ng isang taong kasing ganda mo. Natuwa si Gracie muli. Tanghali na, kaya sa palagay ko bibili ako ng tiket para sa unang flight papuntang Southlink City bukas ng umaga. Sa ganoong paraan, darating ako doon ng tanghali bukas. Sabi ni Severin pagkatapos magdesisyon. Ahem, dahil wala rin naman kaming gagawin, bakit hindi na lang tayo magsama? Nandoon din ang taong inatas ang magtanong sa paligid. Mungkahi ni Gracie. Kabanata 680. Tumango si Severin. Oo naman, sabay tayo bukas. Nang gabing iyon, pinasaya ni na Severin at Diane si Gracie at ang iba pa. Kinagabihan, nakahiga si Severin sa kama kasama si Diane nang sabihin ito sa kanya, pupunta ako sa Southlink City bukas. Para saan? May kaugnayan ba ang layunin mo doon sa South County Mansion? Gulat na gulat ang ekspresyon ni Diane dahil hindi siya makapaniwala na may mga dapat pang asikasuhin si Severin kapag ilang araw na lang ang kasal nila. Ngumiti ng pilit si Severin. Tinamaan ka ng pako sa ulo. Ito ay nauugnay sa South County Mansion. Ang babaeng gustong pakasalan ni Horus ay ang pinuno ng Serpent's Hall. Mabuti sana kung payag siyang pakasalan siya, ngunit pinipilit siya sa kasal. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at hayaang mangyari iyon. I can't imagine kung sinong matinong babae ang gustong pakasalan ng matabang lalaking iyon, maliban sa mga karaniwang gold digger syempre, sabi ni Diane sabay ngiti ng mapait. Kailangan mong maging maingat, okay. Huwag kang mag-alala, hihintayin kitang bumalik. Inilagay ni Severin ang kanyang braso sa balikat ni Diane, gagawin ko. Kinaumagahan, umalis si Severin kasama si Gracie at ang kanyang grupo. Samantala, kakauwi lang ni Horus noong nakaraang gabi. Nang sumapit ang umaga, hinanap niya ang mga elder sa pamilya at tinanong sila tungkol sa kanilang pagkikita. Matapos malaman na si Yol ang nagbigay ng mungkahi, galit na lumapit si Horus sa kanyang kapatid sa ama at sinabing, ikaw anak ng tinapa ka Yol. Sino ka para alagaan ang negosyo ko? Bakit hindi mo hinayaang ipaghiganti ako ni Dad at ng mga matatanda gayong napagpasyahan na nilang gawin iyon? Gusto mo lang akong makitang nagpapakatanga, di ba? Walang imek si Yol at agad na nagpaliwanag. Masyado kang nagbabasa nito, Horus. Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Pag-isipan ito, mas gugustuhin ng mga Sanchez na ipadala ang mga bagay sa Brookborn at saktan tayo. Bakit? Ang tanging paliwanag ay maaaring si Severin ang uri ng tao na kahit ang mga Sanchez ay hindi nila kayang masaktan. Sinabi ni Horus, huwag maging matalino. Sino ang nakakaalam kung nagbayad si Severin ng mas mataas na presyo? Ang mga Sanchez ay mga taong may pag-iisip sa negosyo, at alam nating lahat na ang tubo ang kanilang tanging layunin. Bakit nila tatanggihan ang alok na kumita ng mas maraming pera? Sa kalagitnaan ng kanyang rant, nagtaas siya ng kamay at sinabing, look at my pinky. Nagawa ng mga doktor na muling ikabit ito, ngunit hindi ko ito magagalaw ng malaya sa hinaharap, at baldado na ako ngayon. Siguradong masaya ka na makita akong ganito, di ba? Napatingin si Yol sa kuya niya nang may disappointment. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ikaw at ako ay magkapatid, at nag-aalala ako na si Severin ay maaaring maging isang tao na kahit tayo ay hindi kayang guluhin.
Kung gaano siya hindi nag-aalinlangan sa pagputol ng iyong pinky finger, sigurado akong hindi siya natatakot sa atin. Imgesang na si Severin ay marahil isa sa mga low-profile powerhouses. Naiintindihan mo ba kung saan ako nanggaling ngayon? Gayunpaman, galit pa ring sinabi ni Horus, isang low-profile powerhouse. Hehe, kakaunti ang mga tao sa South County na may antas ng pagkamit na mas mataas kaysa sa ating mga nakatatanda. At alam nating lahat kung sino ang mga taong iyon nakipaglaban ang mga lalaki natin kay Severin, at naniniwala kami na level 1 o level 2 warrior king lang siya. Dahil alam na niya na nasaktan niya kami, paano pa kami matatakot kung hindi niya pinutol ang daliri ko? Habang iniisip ito ni Horus, lalo siyang nagalit. Ang kanyang mga nasasakupan ay makapangyarihan, ngunit hindi sila kasing kapangyarihan ng ating mga nakatatanda. Ang mga duwag lang na tulad mo ang mahuhulog sa bitag niya. Hindi alam ni Yul kung ano pa ang sasabihin kay Horus, ngunit alam niya na ang puot ay nagpapaulap sa paghatol ni Horus. Pagkatapos ng lahat, si Horus ay hindi kailanman nakaranas ng gayong kahihiyan dati, lalo na ang isang pinky finger na pinutol. Napabuntong hininga na lamang si Yul at sinabing, "Ikaw ang aking kuya, Horus. Hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay para saktan ka. Nagtitiwala ako na ginawa ko ang tamang paghatol sa sitwasyong ito."